Ian, sorry. Sorry talaga. Hindi ka naman nagkulang sa pagmamahal mo sa akin. Pinilit ko naman na ibalik yung dating sigla at pagmamahal ko sa'yo pero wala na talaga. Pasensya ka na. Sa madaling salita, matagal nang nawalang pagmamahal mo sa akin. Kaya pala, kaya pala na halos sa isang buwan, hindi na tayo nagkikita. Dahil sinasabi mo busy ka o may ginagawa ka. At sa madaling salita, mas pinipili mo siya kaysa sa akin. Isang malaking katanungan sa ating lahat. Naranasan mo na bang magmahal ng sobra-sobra? Yung tipong handa kang gawin ng lahat para sa kanya. Yung tipong handa kang magbulag-bulagan para lamang hindi siya mawala sa'yo. Pero paano kung ang babaeng pinakamamahal mo ay ang unang bibitaw? Handa ka ba na palayain siya para sa iba? Paano kung ang babaeng minahal mo ay hindi ikaw ang pipiliin? Iyan ang mga tanong na mahirap sagutin, lalo na kung mahal na mahal mo ang isang tao. Mga kaibigan, ako po ang inyong Kuya Alex at sa araw na ito ay babasahin natin ang kwentong ipinadala sa atin na itago na lamang natin sa pangalang Ian. Pero bago po ang lahat ay huwag pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Pakifollow na rin po ang ating TikTok at FB na Kuya Alex Stories. Maraming salamat po. Dear Kuya Alex, ayoko sanang balikan pa ang nakaraan. Pero siguro oras na para muling buksan ang kwento ng nakaraan para ibahagi sa iba. Alam ko na kapag binalikan ko pa ang nakaraan ay mas lalo lamang akong masasaktan. Pero dahil sa kagustuhan kong ibahagi ang aking kwento at makapagbigay aral na rin sa iba na gaya ko ay nagmahal ng sobra. Ako po si Ian, hindi ko tunay na pangalan. Mas pinili ko na lamang din po na palitan ng lahat ng pangalan na involved dito para sa kanilang privacy, lalo't na't isa sa mga yon ay talagang maraming humahanga. Ayoko naman po na masira ang imahe niya sa mga tao. Meron po akong kasintahan, si Wendy. Dapat ay magtatatlong taon na kami ngayong taon, pero sa hindi inaasahan ay natapos po ang aming relasyon nung nakaraang taon lamang. Si Wendy po ay kababata ko. Mga bata pa man kami ay magkaibigan na po kami. Pero noon pa man ay mahal ko na siya. Hindi ko lang sinasabi kasi ayokong masira ang aming relasyon. Sinabi ko na lamang noon sa sarili ko na ipagtatapat ko sa kanya ang nararamdaman ko pagka-graduate namin ng high school. Kaya nung dumating na po ang araw ng pagtatapos namin ay inamin ko na sa kanya ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang totoong nararamdaman ko na mahal ko siya mula pagkabata. Akala ko ay mati-disappoint siya at iiwasan ako, pero iba pala sa inaakala ko dahil ngumiti ito at niyakap ako. Yan, di mo lang alam na gusto din kita. Akala ko ako lang nakakaramdam nito. Talaga? Hindi ka nagbibiro? Mukha ba akong nagbibiro? Kaya nga sobrang ngiti ko nang inamin mo na may gusto ka sa akin. Kasi yun din nararamdaman ko. Ah, so, so Wendy, hindi ba akong manligaw sa'yo? Hindi na pwede. Ah, ganun ba? Di mo na kailangan gawin yun. Kasi ngayon pa lang, sinasagot na kita. Talaga? Wendy, sigurado ka ba? Oo nga, paulit-ulit to. Kuya Alex, ang araw ng graduation na yon ay ang isa sa pinaka-memorable sa buhay ko. Dahil sa araw na yon ay naging kami ni Wendy. Pinangako ko sa kanya na kailanman ay hindi ko siya sasaktan at gagawin ko ang lahat para sa kanya. Lahat ng babae ay iniwasan ko. Sa maniwala man po kayo o hindi, ay wala akong ibang nakakachat na babae kundi siya. Magmula po kasi nang maging kami ni Wendy, ay di ko na kinakausap pa ang mga kaibigan kong babae. Nais ko po kasi na patunayan sa kanya ang mga sinabi ko. Ayoko rin na magselos siya o mag-overthink. Nung senior high po kami ay magkaklase kami dahil pareho po ang strand na kinuha namin. Ayoko kasi na mahiwalay sa kanya.
Yun nga lang po ay meron kaming isang kaklaseng lalaki na bali-balita ay may gusto raw sa kanya. May tsura yung guy na yon at magaling sumayaw. Ang sabi pa nga sa akin ng mga kaklase namin ay kapag absent daw ako ay lagi daw itong tumatabi kay Wendy at lagi silang magkasama nito na kumain sa kantin. Nang kumprontahin ko po si Wendy ay sinabi niya na nakikipagkaibigan lamang daw ito. Dahil sa ayoko na mag-away kami ay agad din naman akong naniwala. Pero nang sa katagalan ay napapansin ko na mas lalong naging malapit silang dalawa. Lalo na nung nag-trending yung guy na yon sa TikTok. Suddenly ay instant sikat ito sa aming school. Kaya nga mas dumami ang nagkakagusto sa guy na yon. Pero nakakapagtaka dahil ni isa sa mga yon ay wala itong pinatulan. Napansin ko rin na sa tuwing magkasama kami ni Wendy ay lagi itong nanonood ng TikTok. One time ay nakita ko na pinapanood nito yung guy na sumikat. Itago na lamang po natin siya sa pangalang Ezekiel. Kuya Alex, nung una pa man po na hindi pa ito sikat ay nagkakausap na sila ni Wendy sa Messenger. Pero sobrang tipid lamang kasi nagre-reply lamang po si Wendy kapag nagchat-chat si Ezekiel. Pero nung sumikat ito ay mismong si Wendy na nga ang unang nakikipag-usap dito. Minsan ay inaabot pa nga sila ng madaling araw at nagbe-video call. Hindi ko lamang yun pinansin dahil iniisip ko na magkaibigan lamang naman sila at normal lang naman po siguro yun sa dalawang magkaibigan. Pero deep inside ay sobra akong nasasaktan. Habang tumatagal ay napapansin ko ang panlalamig niya sa akin. Wendy, di ba tayo mag-usap? Oo naman, ano ba yun? Ang sagot po nito habang nakatingin at para bang may pinapanood sa kanyang cellphone. Palagi ka na lang bang nakatutok dyan sa cellphone mo? Ha? May tinitingnan lang ako. Sino? Si Ezekiel? Anong pinagsasabi mo? Wens, may gusto ka ba sa kanya? Kuya Alex, hindi ito nakasagot kagad sa tanong ko. Alam ko na sa sarili ko na may gusto ito roon at ayaw lamang nitong aminin. At mapapansin naman po iyon sa pakikutungo niya. At kadalasan ay mas mahaba pa nga po ang time niya sa sinasabi niyang kaibigan lamang daw na si Ezekiel kaysa sa akin. Mas nauuna pa nga itong nag-good morning doon kaysa sa akin. Pero nauuna naman siya sa akin na mag-good night. Pero kay Ezekiel ay aabutin pa sila ng madaling araw sa pag-uusap through video call. Sobra akong nasasaktan pero hindi ko lang pinapalata. Ayaw ko siyang mawala sa akin kaya natatakot ako na baka isang araw ay iwan ako ni Wendy. Kuya Alex, siya ang buhay ko at pangarap ko. Wala na akong ibang hinangad pa na makasama habang buhay kundi siya. Pero ano pa nga bang mas sasakit pa kung ang mismong kasintahan mo ay tanggi ka sa maraming tao? Opo, ganun nga. Madalas po kasi na magkasama silang dalawa sa mga content nito sa TikTok. Wala naman po akong nagawa dahil sa ayoko na mag-away kami ni Wendy, kaya hinayaan ko na lamang po sila kahit na sobrang sakit na makita ang kasintahan mo na may kasamang ibang lalaki sa mga sayaw at content. Madalas ay nagyayakapan din po sila, lalo na pag may sikat na challenge sa TikTok kung saan ay couple ang tampok. Di po ba dapat kung nasa isang relasyon ka na, ay dapat pareho kayong umiwas sa ikakaselos o tampo ng partner mo? Ginawa ko naman po yun. Iniwasan ko ang mga kaibigan kong babae at iba, pero bakit siya hindi niya magawa? Pero ganun talaga. Sikat yun eh. Sino ba naman ako? Isang simpleng mag-aaral na nangangarap na makapagtapos at maiahaw ng pamilya sa kahirapan. Ilang araw na lamang po at matatapos na ang senior high. Exactly 2 years na po kami ni Wendy. Nagawa ko pong tiisin ng ilang buwan ang ganong senaryo na kahit masakit sa part ko na para bang hindi na boyfriend ang turing nito sa akin. Kung dati ay nakakapunta ako sa bahay nila, pero magmula nang maging malapit sila ni Ezekiel ay halos hindi na po. Siguro makakapunta lamang ako kapag pinapapunta ako ng mama niya. Malapit po sa akin ang mama nito dahil mula pagkabata ay kilala na ako nito. Sa mama rin po ni Wendy madalas ay nilalabas ko ang sama ng loob ko. Ang tanging sinasabi lamang nito nang kakausapin niya si Wendy.
Pero agad naman akong kukumprontahin ni Wendy at magagalit ito sa akin dahil maliit na bagay ay pinapalaki ko at masyado raw akong sumbongero. Magkaibigan lang naman daw sila. Wendy, pasensya na. Sinabi ko lang naman sa mama mo na ano, na may gusto ako kay Ezekiel. Yan naman. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magkaibigan lang kami? Hindi ka ba nakakaintindi? O sadyang mahina lang yung utak mo? Hays, nakakainis. Ganyan ka na ba talaga, Wens? Anong ganyan na? Nagdadrama ka na naman eh. Nakakainis ka na. Wens, alam mo bang pakiramdam na parang isang kaibigan na lang ang turing sa'yo ng kasintahan mo? Kasi sa mga nagdaang buwan halos bilang na lang sa daliri na magkasama tayo. At bilang din sa daliri ang minuto. Kasi mas madalas kayo magkasama at magkausap. Kuya Alex, tahimik lamang po nun si Wendy habang nilalabas ko ang sama ng loob ko. Napapabuntong hininga na lamang ito bago nagsalita. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na gumagawa kami ng content? Ganun ba? Wen, sana naman intindihin mo rin nararamdaman ko. Alam mo ba kung gaano kasakit na makita kayong dalawa na magkasama palagi? At alam mo rin ba kung gaano kasakit na makita kayong magkayakap? Iniisip ng marami na magkasintahan kayo. At alam mo rin ba kung gaano kasakit na itanggi mo sa maraming tao na walang tayo at kaibigan mo lang ako? Wens, tiniis ko yun ng mahabang panahon. Gusto ko nang malaman yung sagot mula sa'yo. Sino ba talaga sa aming dalawa ang mas matimbang sa'yo? Ako na boyfriend mo o siyang kaibigan mo? Ilang segundo po na hindi ito agad sumagot. Siguro'y napapaisip o naguguluhan. Pero alam ko na agad kung ano ang isasagot nito. Malamang, sa malamang, ay hindi ako. Pasensya ka na. Pero iyan, kailangan ko muna sigurong mag-isip at asikasuhin ang sarili ko. Gusto ko munang unahin at gawin mga bagay na gusto ko. Siguro kasi naguguluhan pa ako. Iyan, hindi naman sa kung sino sa inyo ang mas matimbang. Talaga? Mga bagay na gusto mo? Ano? Nakasama siya? Wens, huwag mo na akong paikutin pa. Simula't una alam ko na ang totoo. Pero pinilit kong magkunwaring walang alam kasi ayoko na mawala ka sa buhay ko. Pero mukhang nakapagdesisyon ka na. Wens, di ako magagalit. Basta't magpakatotoo ka lang. Iyan, sorry. Sorry talaga. Hindi ka naman nagkulang sa pagmamahal mo sa akin. Pinilit ko naman na ibalik yung dating sigla at pagmamahal ko sa'yo pero wala na talaga. Pasensya ka na. Sa madaling salita, matagal nang nawalang pagmamahal mo sa akin. Kaya pala na halos sa isang buwan, hindi na tayo nagkikita dahil sinasabi mo busy ka o may ginagawa ka. At sa madaling salita, mas pinipili mo siya kaysa sa akin. Inantay ko ang naging tugon nito. Maya-maya ay tumungo ito bilang sagot. Parang biglay gumuho ang mundo ko, Kuya Alex, na ang babaeng pinakamamahal ko ay hindi ako ang pinili sa huli. Pinaglaban ko siya pero siya, hindi niya ako pinaglaban. Mas pinili niya ang kaibigan niyang sa maikling panahon niya lamang nakilala. Masakit. Sobrang sakit. Ayos lang. Ngayon sinabi mo ng totoo. Mag-iingat ka. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Maraming salamat. Hindi ko pagsisihan na naging tayo. Dahil walang araw na hindi ako naging masaya. Pero wala na akong magagawa pa kung may iba ka ng mahal. Tatanggapin ko yun, alang-alang sa'yo. Salamat sa halos 2 taon natin pagsasama. Salamat.
at kaagad po ako naglakad palayo sa kanya habang umiiyak at walang tigil ang pagpatak ng mga luha sa aking mga mata. Hindi ko akalain na yung gabing yon ay magwawakas ang aming relasyon. Siguro nga dapat na hinayaan ko na lamang at magpatuloy sa pagiging bulag, di sana kami pa at hindi ko nalaman ng totoo na wala na pala siyang pagmamahal sa akin. Okay, tama lang siguro yun, at least nagising ako sa katotohanan na ang babaeng minahal ko at narespeto ay kailanman hindi mananatili sa tabi ko. At ang babaeng pinagdarasal ko na makasama habang buhay at tumupad ng sabay sa mga pangarap ay hindi na mangyayari pa. Siguro nakatadhana na ata na mangyari sa akin to, ang maging talunan sa pag-ibig. Siya ang unang pag-ibig ko at babaeng minahal ko mula pagkabata. Nangako ako noon na kailanman ay hindi na magmamahal pa ng iba. Pero ito, nagmahal siya ng iba at iniwan niya akong nag-iisa. Saklap. Napakasaklap na kung sino pa ang may mabuting intensyon ay sila pa ang laging natatalo. Ayoko nang umiyak pa ng umiyak, Kuya Alex. Kaya tatapusin ko na dito ang aking kwento. Kailangan ko pa pong punasan ng mga luha sa mga mata ko kasi baka makita ng mga magulang ko na umiiyak ako. Siguro nga ay hanggang dito na lamang magwawakas ang aming kwento. Siguro nga ay may ibang lalaki na nakalaan para sa kanya na magpapatuloy ng kanyang istorya at hindi ako ang kasama. Hanggang dito na lamang po. Nagmamahal, Ian.